Welcome back again sa ating panibagong episode. Ngayong episode guys, night-dive ulit tayo at napakaganda pa rin kasi yung agos. Gawang magpupul muna at dito may kasama na ako ngayon, si paring Joshua. Ito yung palaging kasama natin pag nagdadayo tayo sa Dos Hermanas sa Casagacot Island. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kang updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At pagdating namin dito sa spot, sa malalim na area, eto, diretso na ako dito sa ilalim pagkatapos kong magpahinga. At dito nakakita kagad ako ng dalagang bukid, yung kulay dilaw ng buntot. Eto't may nakita ako dito sa may buhangin, nakadapa, isang wine spine unicorn. Ito yung pali kung tawagin dito sa Banton Romblon. Napakasarap ito iprito. Ito ang ganitong kaliit na isda. At dito sa dive na to, nakasalubo ako ng isang dalagang bukid. Malaki na rin. Balik ulit tayo dito sa ilalim, hanap ulit tayo dito sa may mga bato. At dito may nakita ako ulit dito sa malapad na corals. Isang napakagandang isda, first class. Banahan naman ito kung tawagin dito sa amin. Dito sa pagsisid ko guys, eto nakita ko ng bahay ng pugita. Medyo malalim pa naman to, nasa 10 di pa. Kaya inaral ko muna itong butas niya kung makukuha ko talaga. Pero medyo mahirap kasi yung butas niya. Kasi pagpapanain ko to at sumiksik sa butas talaga, kung makasiksik sa ilalim, is hindi ko na talaga makukuha itong shop. Kaya sinundot-sundot ko na lang to para lumabas siya, para makiliti. Ganito pag kumukuha ng pugita, kung ayaw nyong mahirapang kunin ang pugita, sundot-sundutin nyo lang para makiliti siya at lalabas talaga yan. Pero sa unang dive na ito, hindi lumabas yung pugita. Kaya sa pangalawang sisid ko, dito na natin nakuha itong pugitang ito. Lumabas na siya. At dito guys, sumabit pa yung line ko sa may coral. Medyo kinabahan ako dito, mukhang mabibitin tayo sa hininga na ito. Buti lang, natanggal ka agad. At ito yung pugita natin, napakalaki na rin. Pagkalipas ng isang araw guys, balik ulit tayo sa day dive. At dito ako nagpwesto sa nahulihan dati natin sa mga previous video natin ng napakalaking barakuda at yung mga slender unicorn na ang dami. Wow. Nakahuli na rin tayo dito sa spot na to ng tangige. Kaya try natin ngayong umagang ito, baka may mga isda na dito sa spot na to. Baka matsyempohan natin yung mga slender unicorn na nandito lang sa mababaw na area, yung kayang sisiri natin. Kaya load muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded! Let's go! Makalipas ng 2 oras guys, eto maliwanag na nga, wala pa rin akong nahuhuli. Halos nalibot ko na itong katabing spot na dinadaiban ko, palipat-lipat na rin ako ng pwesto, pero wala pa rin nagpapakita. Buti na lang sa pagsisid na ito is pinakitaan ako ng grupo ng labahita. Ito't ang lalaki nila, kaya antayin na lang natin kung lalapit talaga ito sa poging ito. Akala ko dito, tuluyan ang lalayo yung grupo. Pero ilang segundo pa ang lumipas, eto, bumalik naman.
Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa at na-meet ko yung distance, nila ko na to. At ito lang din guys, yung nahuli ko ngayong umagang dive na ito. Nag2 kilo naman, etong labahita. At binenta ko to ng 180 per kilo. Kaya goods na goods na. Kumita naman ako dito ng 360. Kaya ayos na rin. May pambigas-bigas na tayo. Pagdating ng hapon guys, bumalik ako dito sa spot. Nagbabaka sakaling may magpakita na sa atin. At pagkapwesto ko dito guys, ilang saglit pa, ayun, biglang may dumaan sa akin sa kanang bahagi ko na tangigi. Sa likod dumaan, grabe. Hinabol ko to, akala ko dito, makuklose ko na yung gap para matira. Ngunit biglang tumalasik. Ayun, lumayo. Hinabol ko pa ito, ngunit sadyang mailap. Etong tangiging ito, hindi talaga para sa atin. Etong tangiging nakita natin ngayong araw na ito, kaya umangat na lang muna ako. Makalipas pa ng ilang oras guys, wala pa rin ako nahuhuli at eto, madilim na nga yung ilalim. Kanina, nung pagdapa ko dito sa may mga bato, is nakita ako ng grouper. Kaso nga lang, yung dinapaan ko is malayo sa pwesto niya, kaya hindi ko natira. Kaya dali-dali akong umangat. Pero pag angat ko is nabulabog yung grouper, hindi ko na alam kung saan nagpwesto. Kaya dahan-dahan ako dito nag-free fall. Akala ko dito, nandito sa may bato yung grouper. Dito kasi nakahuli na rin ako ng napakalaking grouper. Pero wala pala. At habang palapit na ako dito sa may mga corals, ayun, nandun pala sa malayo, yung grouper. Hinabol ko pa to, pero talagang napakailap. Ayun, biglang sumot sa butas. Buti na lang, may nagpakitang etong napakaamong sweet lips. Yes! Kaya ayun, na stone shot natin. Hindi na talaga nakagalaw. Napakaamo kasi. At ito lang din guys, yung nahuli natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din na ito, is umuwi na rin ako. Thank you Lord. Hindi ko agad napansin yung grouper. Nandun pa pala sa malalim na area. Akala ko nandun na sa butas. Malaki na rin. Mga 5 kilo siguro yun. Buti lang may itong sweet lips. Napakaamo. Thank you Lord, mga 2 kilo. Okay na rin. Alas 5 na. Etong sweet lips na to guys is binenta ko rin. Pag uwi ko sa bahay is naka 2.4 kg on scale naman. Etong sweet lips na ito times 200 natin is kumita naman ako sa isdang ito ng 480. Kaya goods na goods na. Pagdating ng umaga guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At alam niyo na kung saan tayo pupunta gamit etong motor natin. Pupunta tayo sa nahulihan natin ng mga slender unicorn sa mga previous video natin. Bigla kasing kumalma itong habagat dito. At pag habagat kasi doon banda is malakas. Pero ngayong araw na ito is napakakalma. Kaya doon tayo pupunta. Pagkarating ko nga dito, eto, napakakalma talaga ng dagat. Napakapatag. Kaya alog mo tayo ng spear gun. Spear gun loaded, let's go. Dito guys, habang papunta ako sa malalim na area, dyan sa likod ng batuhan, is may nakita akong Maori shearfirts. Kaya ginapang ko ito, dito ako nagsimula sa hindi niya kita, para mabulaga ako siya. At pagsilip ko sa kabilang bato, ako ang nabulaga. Wala na dun yung isda. Siguro sumuot na sa butas. Siguro bahay niya itong batong ito. Hindi natin nakita, kaya back to the surface muna tayo. Pagdating ko dito sa spot guys, ilang minuto lang nakalipas, eto, pinakitaan ako ng tangigi. Ngunit napakailap naman. Ayun, tumalsik na naman. Napakabilis nung galaw. Kaya huwag pilitin ang ayaw. Hayaan na lang natin yung mga gunong isda. Hindi talaga para sa atin siguro yon. At eto na yung naging unang drop ko dito sa spot.
Pagkapwesto ko dito guys, nandito yung mga lumahan na bait. Ang duhaw kung tawagin ng iba. Yung big mouth mackerel. Eto, ang dami talaga nila. At kung may mga ganito dito sa spot, malamang sa malamang is may nag-hunt dito kaya nag-iipon etong mga bait na ito. Kaya antayin natin baka bumalik yung tangige. Pero walang nagpakita dito sa dive na to. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga. Dito guys, lumipat na ako ng datapaan at nagpwesto ako dito sa malapit ng mga lumahan, yung mga bait. At pagkapwesto ko nga dito guys, ayan sa unhan, yung mga lumahan, ang dami talaga, nagkukumpulan sila. Mukha talagang may kinakatukutan dyan sa malalim na area. Kaya antay tayo dito kung anong lalapit. Fishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys, eto biglang umiba yung galaw ng mga bait. At pagtingin ko, may tangigim palapit sa atin. Kaya para ma-close ko agad yung gap, umabante na ako sa kanya. Is lumapit naman etong tangiging ito. Kaya pagka-close ko ng gap at nabit ko yung distance, tinira ko na to. At napakaganda naman yung patama ko, napakaamo kasi. At dahil paubos na talaga yung hangin ko dito guys, binigyan ko muna ng line para mabilis tayong maka-resurface at makapahinga. At dahil napakaganda naman yung tama, kitang-kita ko yung tagos yung shop at bumuka yung flapper, kaya okay na yan pagbigyan ng line, hindi na makakawala. At eto, napansin ko na yung reel ko, hindi na umiikot. Pagod na siguro yung tangigi, kaya hinila ko na etong line. Makalipas ang 1 minutong paghila, eto, tawag ko na yung isda. Pagod na nga, hindi na masyadong gumagalaw. Ayun, nahawakan ko na itong buntot. Secured cuts. Wow! Hi! Thank you Lord! Sabi ko na nga ba guys nandito yung mga bait, may chance talaga may mga kingmak or mamsa. Thank you Lord! Buti lang maganda yung agos yung pagbalik natin dito sa spot. Ayan, kahit malakas yung alon, nag-try pa rin ako. Thank you Lord! Kingmaka rin. Yung una sana, mailap yung unang nagpakita. Mas malaki sana yon. Pag drop ko, biglang tumalsik na naman. Okay pa rin, may nagpakita. Abang-abang pa tayo hanggat nandito pa yung mga lumahan. Thank you Lord. Mga 7 kilo. At pagkatapos kong ma-secure na itong tangigi guys, nag-dive pa naman ako. Nagbabaka sakali tayong madagdagan pa itong huling tangigi. Nandito pa naman yung mga lumahan, nandyan sa unhan. Napakarami pa rin.
At eto yung inaasahan ko talaga dito sa spot, yung magpakita yung mga slender unicorn. Yes! Dito kasi tayo nag-harvest sa mga previous video natin nung napakalalaking mga slender unicorn. Pero sa oras na to, medyo tanghali na kasi, is mailap na talaga sila. Ayaw nang lumapit ng sagaran para makatira tayo ng isa. Eto, nandito naman sana yung grupo. Pagkatapos na itong dive na to guys, is bumalik na ako dito sa Pangpang at umuwi na rin. At eto lang yung nahuli natin, isang napakalaking tangigi naman. Kahit isang piraso is malaki naman, kaya ayos na ayos na. Ayun guys, umahon na ako. Wala nang nagpakita. Nandun pa sana yung mga lumahan. Pero wala nang nagpakita. Nag-iba na rin yung agos, papunta na dito. Kawagan na. Ay. So okay na rin. At least nakaisa, halos ano tayo, magtatatlong oras dun sa laot. At least tangigi yung nahuli natin. Siguro mga ano to 7 kilo, mga ganon. Okay na rin to. Sayang yung isa, hindi nagpahuli. Malaki sana yun. Pag drop ko, biglang bumilis yung galaw. Parang gutom eh. So okay na rin to. Ayun. Bihis lang ako dito. Prepare lang. So ayun guys, nandito na ako sa bahay. So timbangin natin itong tangigi nating nahuli. Isang piraso lang. Okay na rin to. So ayun, timbangin muna natin. So ayun, tangigi halos mag 8.5, 8.4. Okay na rin. So gagayatin ko to. Benta ko ng karne na. Para itong ulo is ulam na lang namin. Matagal na rin hindi nakakatikim ng tangigi ulit. Sakit ng buntot, tira natin. So ihiwaan ko muna to. Shoutout nga pala kay Nelson Panturas, Rosana Villahermosa, Boots, Ellen May, Maya Ochel, Agustin Elisis, Gina, Jenny Bolenses, Caparas Ambet, Federic Tirado, Acuno Family, Renz Tyron, Wilso Ay Bagyo, Jeffrey Ferolino, Kayadong Family, Madronio Family, Richel Pedilino, Tisha Jimenez, Aljon Jimenez, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Rini Alicen, Janice Richard Misias Family, Infinite Outer Quest, Luri Abidal, Fernando Lacasandile, Christopher Simon, Pablo Alaw, Nexon Etson, Rodolfo Asio, Primitivo Bolivar, Bolivar Family, Aldrin Encio, Annie Rosal, Jewel Ranas, Cesar Abling, The San Jose Family, Johnny Heisten, Helson Ortuhan, Florente Miranda, Elvera Miranda, Mingaw Family, Romeo Alcones, Alcones Family, Nick Sumagang, Marlon Hamisola, Felix Dumagdang, Magsanay Lisondra Family, Joseph Janea, Atilano Tampio, Shane Jimena Bagamasmad, Noel Grigo, Justin Paigmane, Famiano Family, Johnny Alaw, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Chad Summer, Jewel Albor, Rafi Wantilan, Bea Lopez, Glenry Lacatango, Jemar Malaki, Joseph Cordero, Brian Pagkaliwagan, Fi Alverio. Maraming salamat po sa inyong lahat. So eto guys, nahiwa ko na. So per kilo naman tayo ng mga laman. Eto mga laman, kiluhin natin. Ayun guys, may 5 kilo tayo na puro karne. So eto, pang ulam na lang to. Yan natira. So 5 kilo times 270 natin is may 1,000 din tayo dyan. 100 plus. So hanap muna ako ng buyer na ito. Ayun guys, tapos ko nang ibenta yung tangige. Bali naka 5 kilo ako dun sa laman na. So yung ulo at buntot is tinira ko na.
Pang ulam namin na lang yun. So ito yung kita ko ngayong araw na ito. Naka 5 kilo times 270 is may kita ako ngayong araw na ito na ano 1,350. Ayos na. Okay na nakita to sa isang araw. So okay naman yung dayo natin, naka isang tangigi tayo. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.